Nagbabalik po ang Filipino UN Peacekeepers, a PTV Special Forum at meron kang katanungan. Yes, Atty. Mark. Cathy. Kasi ang interesting dito, dahil din sa teknolohiya gusto ko itanong kay Henry, malamang dati in pre-internet, pre-international roaming cellphones, when you're 2009 seconded, siya. opening, kasi may cellphone na yun doon panahon. When you're seconded to an international force, hindi ka na makaka-report sa iyong mother unit at para kumonsulta. If ito, real time, you can consult your commander in the Philippines while you're listening to your commander on the ground na international chief. So, pakipaliwanag nga kung anong ginagawa nyo sa mga sitwasyon na yon. Na merong utos, pero pwede kang kumonsulta sa iyong AFP, mother unit, pero kailangan mo rin makinig dun sa iyong UNDOF commander. Okay po, so sa akin pong pananaw, sa level ng pagtatanong ko doon sa AFP chief, dapat lang kami talagang sumunod doon sa kung sino yung aming commander. Ang pagtanong po doon sa for consultation with regards here in Manila would be the job of our commander. And on our part, as an enlisted personnel, I am an enlisted personnel, I'm not an officer. So on our part, it is the job of our commander. There was an instant that I really have to follow the command that this is against my will. The command is very simple and very small, but the problem is I'm not really very familiar with the command. The command is for us to come up with a journal. So you're talking about the internet. So sabi ko nun sa commander ko, sir, I think to elevate the morale and welfare of our men is if we could come up with an internet para nakapag-usap sila sa kanilang mga pamilya. I suggested that. Makapag-Facebook. Makapag-Facebook at di sila mawala Facebook friend ko si Sir Henry, Ngayon lang kami nag-meet. So what happened was, nabigyan ako ng aming commander ng pagkakataon na magpalagay ng Facebook doon sa facilities namin sa clubhouse because I was the one in charge. At nung sinabi ko na, sir, I'm sorry, I cannot be an editor because I don't have any background of being an editor. So he told me, you asked for an internet, I gave you an internet. I know you are a researcher, so I know how to make a research and come up with one journal. Okay. So as a soldier, we have to follow and eventually it yield a very good result. Ayun. Tanong na Ang natin. issue po ngayon kasi, yung conflict dun sa utos ng UNDOF commander at yung pagsuway umano ng ating mga tropa. Yusek Ikarma, kayo po mismo ay nandun. Pakipaliwanag po sa atin. Ano po ba talaga yung utos? Ano ang aksyon na ginawa ng ating tropa? Anong aksyon na ginawa ng ating pamahalaan? Maraming salamat. Alam nyo, napakahirap. Okay? Dito lang sa Pilipinas, mahirap mag-command ng mga sundalo pagka hindi disiplinado, hindi ho ba? Lalong-lalo na kapag nasa ibang lugar ka na ang hawak mo ay mga sundalo na galing sa iba-ibang bansa. Ako ay naging Force Commander at Head of Mission at sa aking pananaw, dapat sundin ng mga sundalo ng ibang bansa ang order ng Force Commander at Head of Mission. Okay? Dahil kapag nagkanya-kanyang lakad yung mga sundalo doon at hindi nila sinunod, hindi magsasucceed yung peacekeeping mission. Ngunit, kapag ang buhay na ng isang peacekeeper ang pinag-uusapan, okay, at hindi klarado kung ano ang plano para ma-ensure ng force commander or head of mission yung safety and security ng sundalong yon, dito na papasok yung tinatawag na national interest. Kasi maliban sa implementation ng mandate ng peacekeeping mission tulad sa Golan, mas importante doon na ang force commander or head of mission ay siguraduhin niya na ligtas ang buhay ng mga peacekeepers na galing sa ibang bansa. So I just like So, to ang nangyari- clarify, Yusek Ikarma, kasi General Singh Singha is now denying apparently na inutos niya na mag-surrender yung mga armas. Ano po ba talaga yung naging utos niya sa ating mga tropa? Ma'am, can you let me finish for a while? Okay, sorry. Itong sitwasyon na to, nangyari, wala siyang concrete plan kung paano magiging ligtas yung buhay ng ating mga sundalo.
Ang nakarating sa amin na order niya, okay, after 7 hours na bakbakan, 7 hours tayong lumaban, ang nakarating sa amin na in-order niya ay susunod na kapag inatake kayo uli, itaas niyo yung white flag at mag-surrender na lang kayo at isurrender niyo yung mga armas ninyo. Ang pananaw natin dito sa ating liderato dito sa Pilipinas, pati yung military tradition natin bilang mga sundalong Pilipino, ang armas natin ay hindi natin basta-basta gine-give up. Ang tawag nga namin dyan sa military, pardon ladies, pero ang tawag namin dyan sa baril namin asawa namin. Inaalagaan namin. Kasi ang buhay namin nakataya sa mga baril namin. And here you are confronted with rebels who promised to release their Fijian hostages once they give up their weapons, and they did not do so. And here you are confronted by rebels from Jabhat al-Nusra, a branch of Al-Qaeda, who are very irrational. Anong guarantee mo na pag sinunod mo yung order ng Force Commander of Head of Mission na ibigay yung baril, mabubuhay o makakaligtas yung mga sundalo natin? Di ba? So it's also situational. Kung tatanungin niyo ako, as Force Commander Head of Mission, dapat kalimutan na yung mga caveat ng bawat bansa. Pag may Force Commander Head of Mission, sumunod sila sa Force Commander. Pero pag ganyan na yung buhay na nung taong nakataya, aba ay national interest na. Hindi na pwedeng ipaubaya mo sa ibang tao. Not unless he has a clear and definite plan of ensuring that our soldiers' lives will be safe. Okay. Professor Shao, was there ever a time in our history na we were branded na duwag? Duwag? Wala akong maalala ngayon at this instant. Kasi kapag nandyan na yung laban, timid. Yun ang sinasabi nila. Na parang kapag nandyan yung kalaban, parang nagtsatsaga ka, ikaw ay mapagpasensya, di ba? 300 years tayo under Spanish colonialism. Pero as a military nation or as an army, syempre, kapag nandyan na yung kalaban, yun na lang yun eh. Laban na tayo dyan. No? Ipakita na natin yan. Philippine Revolution, World War II. Yung mga halimbawa, yung mga Amerikano gusto nang sumuko sa mga Hapones nung Fall of Bataan. Tayo ayaw nating sumuko. Sumunod lang tayo sa command nila. Yun yung problema. Kailangan sumuko tayo dahil mas marami daw ang mamamatay. Gusto ko lang mag-comment, hindi ako makapagpigil. Ano bang klaseng, sorry, hindi naman ako technical sa militar, pero ano ba namang ibig sabihin ng command na yon na ibigay yung baril? Di ba? Kasi parang ang tingin ko dyan, parang inuutosan mo yung anak mo, nak, para hindi ka na lang mamatay, pwede bang ibigay mo lang yung cellphone mo pag in-hold up ka? Sundalo to hindi naman ito ordinaryong tao At kung tayo ay na-trouble dyan sa na-kidnap tayo tulad na sinabi niyo, di problema pa tayo ng UN. Kaya nga magpasalamat pa sila na iniligtas natin ang ating sarili after fighting bravely. Hindi ako, dyan ako sumasakit ng loob ko yung mga underpaid na nga yung mga sundalo natin pero tapos hindi pa natin sisiraan pa ng ganun. Alam nyo, kahit na walang ganong pera ang mga sundalo natin napakararangal po. Kaya dapat pagpugayan po natin sila. General Del Rosario, ano po ang reaksyon ng Armed Forces of the Philippines dito nga po sa pagtawag ni Lieutenant General Singha na duwag at irresponsable daw po ang mga sundalong Pilipino? Palagay ko po ay hindi sila naniniwala at ang desisyon ay tama. Unang-una po ay well-informed decision ang nangyari. Antimano po, nung nangyari ang crisis ay nag-convene ang battle staff. At sa battle staff po, nandyan ang J-staff, nandyan po even the Secretary of National Defense and the Secretary of Department of Foreign Affairs was there. At meron po tayong continuous communication, real-time intelligence sa ating mga tropa sa Golan Heights. Kaya sinukat, pinag-aralang mabuti kung ano ang magiging desisyon. It is a well-informed decision. Cathy? Yes, Go Okay. ahead, Attorney Isa pa, Luis. nung March itong taon, itong mismong General Singha nagbigay ng award, United Nations Service Award, to the Filipinos.
At sabi niya na he's proud, sabi niya, Singha lauded the Filipino peacekeepers for being well prepared and for contributing to the mission. So, on one hand, sinabi niya, napakagaling ninyo. Dito, napahiya na siya. Ay, naku, mga duwag kayo. So, hindi siya consistent. Okay? So, yun yung, sa akin, yun ang kanyang defense. Okay? To cast aspersion on somebody else kasi may tama sa kanya. Ito kay Medj, bago natin kay Yusek, kay Medj muna dalan. Medj, maraming debatehan sa social media. Oo. Yung press against the Philippines, coming from the side of General Singha, medyo malakas. At syempre, dahil tayo nga yung umalis, paano mo naman mapapaliwanag yun? How are we helping out? Meaning, are the youth being passionate about this na tinatawag nga tayong duwag? Ano yung pinipili nating ipaglaban sa social media? Kung makikita po natin yung mga komento po ng mga kapwa natin kabataan sa social media, mas pinapropose po nila or mas pinapakita po nila na inside sila with the Filipinos, na itong mga Pilipinong to, itong mga Pilipinong nasa Syria, itong mga sundalo natin, sila ay mga matatapang na tao na in-uphold nila kung ano yung sa tingin nila ay tama, na kahit susuway sila dun sa sinabing utos nung nag-head sa kanila sa UNDOF, ginawa nila yung sa tingin nila ay tama na, well, nakita naman natin sa katapusan, ay nakatakas sila. Undersecretary Ikarma, ano po ang plano ng ating bansa? Dahil tila nga po kaduda-duda yung naging utos nitong si General Singha. At pangalawa, marami na rin po siyang mga binitiwang salita sa media. Meron po ba tayong ihahaing protesta kung naihain na po ba yung unang sinabi na note verbal? Ma'am, before I answer your question, gusto ko lang dagdagan, kasi para maintindihan rin natin yung ginawa rin ni General Singha. Yung diskarte kasi niya ay mag-surrender kayo, i-negotiate na lang natin later on. Hindi naman niya na-consider kasi na unpredictable, unreliable yung kausap natin at walang guarantee yung buhay ng mga sundalo natin. Ang decision naman ng Pilipinas is not against the Indian government. It's not against the Indian military. It's not even against General Singha. It is just we just went against that decision of his to tell us to surrender. That particular point lang. Hindi naman natin sinasabing walang kwenta talaga yung mga Indian generals o Indian na yan. Yun lang point na yun. Doon lang tayo hindi nag-agree na nung pagsabi niyang isuko yung baril at mag-negotiate na lang later on ay hindi tayo sumang-ayon doon. Ngayon, doon sa pagprotesta, ang pwede lang natin gawin ay magpa-file tayo ng protest through the UN Permanent Mission of the Philippines na magpa-file ng tinatawag na note verbal sa UN Peacekeeping Mission, Peacekeeping Operations Office para maimbestigahan nila. Whether they will do something about it is another thing. Attorney Lewis, ito si General Singha, kausap niya rebelde. In international law, does he have any business even negotiating with a rebel group? Dahil ang signatory sa peace agreement is Syria and Israel. At ang kausap mo dito is ang rebel group. Sa kumining tama ba yun na hindi tayo susunod? Dahil why are you negotiating with a rebel group? Well, in this case, he has a right to negotiate kasi yun ang nakaharap sa kanila. At meron ng Fijian peacekeepers na nasa kanilang hostage. So dapat kakausapin mo. Ngayon, sa question na anong ginawa ng Pilipinas, aside from the note verbal na pwedeng i-file, meron ditong si Secretary of Foreign Affairs, Albert Del Rosario, had written a letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon na sabihin, kailangan yata ngayon, we have to review our rules of engagement dahil sa itong mga peacekeeping, especially in the Middle East, hindi lang countries ang involved. May mga mga Al-Qaeda, mga Al-Nusra, mga, iba-ibang tao na hindi country. So ang sabi ng Foreign Affairs Secretary,
Albert Del Rosario, the Philippines proposes a revisit of the outstanding operational and tactical issues, including the UN's command and control vis-a-vis the safety and security of peacekeepers during kidnapping and siege incident. Ito talaga merong siege. We were under siege. Not by the country's soldiers, Israel or Iraq, by a subgroup, a rebel group. So, bago na ang sitwasyon ngayong 2014, kailangan pag-aralan uli ng United Nations. Aber, ano ba ang dapat nating gawin pag merong mga sitwasyon na ganito? Marami pa pong katanungan mula sa ating mga estudyante mula sa Marikina, kaya dumako po muli tayo sa ating kasamang si Kirby. Maraming salamat muli at Attorney Mark at Cathy. Unahin ko na si JV Santos from Kulumpang National High School. May katanungan, JV? Magandang gabi po. Tanong ko lang po kay General Del Rosario. Oblig po ba talaga ang mga bansang miyembro ng UN na magdala ng peacekeeper sa bansang may gera o tensyon? Paano po ba kung hindi magpadala? Ano po ang mangyayari? Ang pagpapadala po ng peacekeepers ay commitment natin sa United Nations. At bago natin tanggapin ang offer, ay pinag-aaralan natin ang sinasabing ang Memorandum of Agreement. Pinag-aaralan ng bansa natin yan at tinatanggap ng buong puso, ika nga. Sa Golan Heights, meron tayong mga 1,200 peacekeepers ng iba't ibang bansa. At second contributor nga dito, biggest contributor ang Pilipinas. Sa ating history po, noong 1963 pa, officially, nagpadala tayo ng peacekeepers sa Congo, Africa. Sa buong mundo po, 30th tayo out of the 116 troop contributing country. Dito sa Asia, number 9 tayo. At sa ASEAN, tayo ang number 3. So ito ay long history of peacekeeping ng Pilipinas at nire-recognize tayo dito ng buong mundo sa contribution natin bilang peacekeepers. Kaya ang sagot sa tanong mo, commitment ng bansa natin yan, national pride yan. Kaya kung hindi naman aabot sa life-threatening situation, lagi tayong nagpapadala. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Next question naman, galing naman kay Wendell Santos. Wendell? This question po is to Sir Henry po. Bilang isang dating peacekeeper, ano po kaya ang nararamdaman ng ating peacekeepers o buong kasandaluhan ngayon na parang nabanggit po sa mga balita na lalo na nilang inilagay sa panganib yung mga Fijian captives sa Golan? Thank you po. Una-una sa tanong mo na kung ano ang aming nararamdaman, meron kasi kaming another Facebook nung first Philippine contingent to Golan Heights. Makikita po natin doon yung mga reaksyon ng mga kasamahan ko po na nalulungkot po sila at karamihan ay nagagalit. Nagagalit doon sa mga rebelde na humawak sa atin. Ibig sabihin ng hostage doon sa ating mga kasamahan. Na ang pagkakaalam kasi ng karamihan sa amin na ginagamit po ang peacekeepers as parang shield. Kasi kapag nakita nung Syrian forces na nasa UN sila, hindi sila gagalawin. So, naghihimagsik ang kalooban ng karamihan sa mga dating peacekeepers. Alright, maraming salamat, sir. Next question pa, galing naman kay Joanna May de la Cruz. Joanna? Good evening po. Ang tanong ko po ay para kay Yusek Ekarma. Nabasa ko po sa news na ipo-pull out na po ang ating mga peacekeepers this coming October. Ang ibig sabihin po ba nito, hindi na tayo magpapadala ng peacekeepers sa Syria kahit kailan? At gaano po ito katotoo? Ma'am, totoo po yan. Narinig ko mismo kay Presidente. Yun ang decision niya dahil ang sabi niya, kung tutuusin nakikipag-diskusyon po ako sa kanya. Kasi ako dahil dati akong Head of Mission Force Commander, ay ako ang pananaw ko, dapat mag-contribute tayo sa peacekeeping operations. Dahil ito isang paraan para hindi lang yung prestige natin bilang miyembro ng United Nations ay tumaas, kasama rin dito yung experience na magigain ng ating mga sundalo. Kaya lang sabi ng Presidente, naintindihan ko naman parang tatay ba? Ang sabi niya I am the President of 100 million Filipinos. And these peacekeepers we have in the Golan are
I feel for them. Yung parang tatay ba? And I feel that they're not safe there anymore. So he decided na i-pull out just in time, bago nagkaroon ng gulo, nag-decide siya na i-pull out yung mga peacekeepers natin. So by October, kapag meron ng chartered flight na na-arrange ng UN, mag-withdraw na tayo at hindi na tayong pa-participate doon sa peacekeeping sa UNDOF. Attorney Lloyda, yung tiyempo napakahalaga. Habang meron tayong isyong kinakaharap, sa tingin niyo pa ba makakatulong sa ating imahe na mag-withdraw at this time? Or should we delay withdrawal of our troops habang hindi pa na-resolve itong issue with General Singha? Hindi. Sa timing na timing, ako ay nag-agree sa presidente. Dahil sa walang tuturan ang to stay there. And in fact, hindi lang tayo, although the decision of the president happened before this controversy, ayon sa Manila Bulletin noong March 6, hindi lamang ang mga troopers from Austria, India, Japan, Canada, Croatia have already pulled out dahil sa may kidnapping incidents involving Syrian rebels, putting the life of their army in danger. So, itong desisyon ng presidente, hindi lamang dahil sa hindi lang siya ang nag-decide nito. Marami na ding countries looking at the self-interest of their soldiers, sabi, medyo delikado na dyan. At walang nagko-control sa Syria. So, pull out. I'm in favor of the President's decision. Halos kasabay nung pag-withdraw ng ating mga troops ay yung pag-back din ng UN dito sa naging utos ni General Singha sa ating troops. General Ikarma, paano po nito maaapektuhan yung ating relasyon with the United Nations? Kasi binack up po nila si Ikarma and now medyo kasabayan din po yung si General Singha. Tapos ngayon po medyo kasabay po yung pag-withdraw ng ating mga tropa. Hindi lang po sa Golan Heights, pati po sa Liberia dahil naman doon sa threat ng Ebola virus. Alam nyo, rinirespeto rin naman ng UN ang desisyon ng isang member country or troop contributing country. Sa ngayon, with emotions running high, and of course, dahil si General Singha, ang immediate boss niya ay si Undersecretary General Ladsu at si Secretary General Ban Ki-moon, binabakapan nila yung decision ni General Singha. Kasi sa kanilang pananaw, yun yung the way to save the lives of the Fijians and save the lives of the Filipinos. Kaya lang, sa akin, the way ahead, I think, is nangyari na ito. Maganda yung ginawa ni Secretary Del Rosario na sumulat siya na magkaroon tayo ng review kasi matagal na natin hiningi yan. Actually, Security Council, hiningi na natin sa Security Council yan noon pa, nung panahon ko pa, na baguhin yung tinatawag na mandate ng UNDOF para mag-adjust doon sa presence ng mga rebelde sa area. Habang nagsasalita si Yusek, Cathy, ang gusto ko sanang itanong is, ginawa ba nila yung utos na yun ay surrender dahil hindi sila naniniwala na makakasurvive yung mga Pilipino sa siege na yun? At syempre, yung detalye pa kung paano mariresolve ba itong problema sa peace sa Golan Heights. Sa ating pagbabalik, dyan lamang po kayo.